Hindi na nakapagtataka kung bakit bumaba ang benta ng karne sa buong bayan. Kahit pa itinanggi ng dayuhang si Gardo ang balita, naging talamak ang kwento ng katulong niyang si Maya. Araw-araw, matapos dapuan ng kuro, patuloy na bumibili si Gardo ng karne ng hiwaga sa pinakaliblib na bahagi ng lumang pamilihan. Ang sarap, ang tanging nasasabi ni Gardo habang nanginginig. Bago siya tuluyang yumao, inilarawan ni Maya ang nakakatakot na pagdalaw. Isang balingkinitan at nanghihina na nilalang na may mahahabang daliri. Hindi ito humihinga, nakatingin lamang ito na para bang isang matandang magkakatay na nangakit, nangangako ng dagdag na hiwa. Nang magplanong magtayo ng negosyo, doon sina Aling Celia at Mang Ben, alam nilang hindi lang presyo ang kanilang kalaban, kundi pati na ang masamang enerhiya na naguugat sa mga balibalita ng katayan. Kailangan nilang maging handa. Hindi nagtagal, kumalat ang pangamba na hindi lamang sakit ang pumatay kay Gardo, kundi ang multo mismo ng matandang magkakatay na nagtatago sa pinakamadilim na bahagi ng lumang pamilihan o ang tiyangge ng anito. Kinailangang gumawa ng hakbang ang mga konsehal ng bayan ng Kalimbukang upang mapayapa ang bayan. Dito na pumasok sina Jessie at Franco, dalawang manggagamot na kilala sa pagpuksa ng masasamang espiritu. Hindi sila mukhang tradisyonal na albularyo. Sila ay nakasuot ng puti, may dalang modernong kagamitan, ngunit may mga panyo na nakabalot sa ulo. Sila ay tinawag hindi lang para sa bayan ng masinag, kundi upang ibalik ang kumpiyansa sa lahat ng mga nagtitinda ng karne. Ang ritual nila ay isinagawa sa gitna ng tiyangge ng anito, eksaktong lokasyon kung saan daw madalas mamili si Gardo. Napuno ng usok ng kamangyan at amoy ng espesyal na holy oil na sinasabing galing pa sa bundok Banahaw ang buong pamilihan. Sa harap ng madla, nagpahid si Franco ng langis sa mga pader at pinto ng mga abandonadong pwesto, habang si Jessie naman ay humihimas sa lupa gamit ang isang rosaryo na ginto. "Umalis ka! Wala kang karapatan dito. Ang lupaing ito ay binasbasan." Sigaw ni Jessie na tila may kinakausap na hindi nakikita. Ang boses ay puno ng kapangyarihan at pagod. Matapos ang halos 2 oras ng pagsigaw, pagawit ng Latin at pagdarasal, tahimik silang umalis. Inihayag nila na napatay na ang multo, na wala ng balingkinitan, mahabang daliri at nanghihina na nilalang na mangingikil ng karne sa gabi. Ang deklarasyon ay sapat na para magbigay ng panandaliang kapayapaan sa bayan ng Kalimbukang, kahit pa walang anumang pisikal na ebidensya na naiwan sa ritual. Lumipas ang ilang taon at ang kwento ni Gardo at ng kuro ay tila naging isang malayong bangungot. Unti-unti nang bumabalik ang buhay sa tiyangge ng anito. Ngunit ang katotohanan ay mas madugo pa kaysa sa inaasahan ng sinuman. Nagdesisyon ang lokal na gobyerno na ipatayo ang isang modernong civic center sa tabi ng lumang pamilihan, malapit sa liblib na bahaging binabanggit ni Maya. Nang simulan ang paghuhukay para sa pundasyon, biglang huminto ang backhoe. Unang lumabas ang kakaibang hiwa ng buto na hindi panghayop. Ang mga buto ay kulayabo at lumana, ngunit ang mga hiwa ay malinaw at tumpak. Sa loob ng ilang araw, ang inakala nilang sementeryo ng hayop ay naging katibayan ng matagal ng kwento ng katatakutan. Isang maramihang libingan o mass grave ang natuklasan. Hindi lang buto ng tao ang naroon. Pinagputol-putol ang mga ito, hiniwa at tinadtad sa paraang ginagawa lamang ng isang bihasang magkakatay, isang tahimik na patunay sa mga haka-haka ng kanibalismo at katayan na nagugat sa nakaraang siglo sa pwesto ng lumang pamilihan. Sa kabilang dako, ang pagtatatag ng negosyo ni Celia at Mang Ben ay nagpatuloy sa kabila ng pag-aalangan sa masamang enerhiya. Dahil sa kanilang ambisyon at matiyagang diskarte, mabilis silang nakabenta at nakakuha ng pwesto sa mas magandang lokasyon. Subalit ang tagumpay na ito ay nagdulot ng inggit at galit. Nagkwento si Elena, anak ni Celia, tungkol sa kanilang pamilya, lalo na ang kanyang tiyahin na kilala sa paggamit ng anting-anting at barang para sa pagnenegosyo, isang itim na sining na namana ni Celia. Hindi ito itinatago ni Celia na naniniwalang kung ang bayan ng Kalimbukang ay madilim, kailangan mo ring maging mas madilim upang makaligtas at umangat. Ang kanilang pinakamalaking kalaban ay si Jocelyn, ang negosyanteng may malaking impluensya na dating nag-iisang reyna ng pamilihan.
Sinubukan ni Jocelyn na paalisin sina Celia at Ben sa pamilihan sa pamamagitan ng paninira at pagpapakilos sa kanyang tiyuhin na si Mayor na gumawa ng mga regulasyon na magpapahirap sa kanila mula sa biglaang inspeksyon hanggang sa pagpapataw ng malaking buwis. Ayaw niyang may umangat kundi siya, galit na bulong ni Ben isang gabi. Ngunit hindi sumuko si Celia. Bagkus, ginantihan niya ang kalaban sa pamamagitan ng mas matinding pamamaraan. Wawasakin natin ang swerte niya, Ben. Ibalik natin ang galit na binigay niya sa atin, matalas na sabi ni Celia habang naghahanda ng kanyang mga kagamitan. Sa isang liblib na gabi, sa likod ng kanilang bahay, isinagawa ni Celia ang kanyang itim na ritual. Gumamit siya ng malalaking kandila, isang maliit na manika na nakabalot sa pulang tela, at binulong ang mga orasyon tungkol sa flying wind, ang mahika na sinasabing nagdadala ng kamalasan, pagkalugi at sakit. Oras-oras, binubugahan niya ng itim na usok na galing sa tuyong dahon ng mangga ang direksyon kung nasaan ang tindahan ni Jocelyn. Unti-unting napansin ng bayan ang pagbabago kay Jocelyn. Nagsimulang masunog ang kanyang mga paninda dahil sa mga sunog na walang dahilan, nagkasakit ang kanyang mga empleyado ng sabay-sabay at nawalan siya ng mga importanteng kontrata. Walang feng shui master ang makapaliwanag kung bakit bumagsak ang negosyo ni Jocelyn sa loob lamang ng ilang buwan. Ang dating makapangyarihang negosyante ay tuluyang nalugi at umalis sa bayan ng Kalimbukang, hindi na nagawang tumingin pa sa lumang pamilihan. Ang panalo ni Celia ay nagpatibay sa paniniwala ng marami. Hindi lang multo ang gumagala sa masinag. May mas malalim na kadiliman na sumisira sa loob mismo ng komunidad at handa silang gamitin ito para sa tagumpay. At sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng mga kwento ng katayan at itim na mahika, nagsimula ang isa pang kwento, ang kwento ni Basti, isang binatang dating malusog ngunit payat na ngayon na naghahanap ng anuman na makapagpapagaan sa kanyang kalooban matapos ang pagkamatay ng kanyang ama. Sa isang gabi ng kalungkutan at kagutuman, napadpad si Basti sa liblib na bahagi ng tiyangge ng anito. Doon, sa isang pwesto na tila hindi nag-iiba simula pa noong taong 2005, bumili siya ng karne ng hiwaga, isang karne na inihanda at ibinibenta ng isang matandang lalaking may matatalim na tingin at hindi gumagalaw ang bibig kapag nagsasalita. Ang karne ay napakasarap. Tila ito ang pinakamasarap na nalasahan ni Basti. At sa una, akala niya ay nakahanap siya ng aliw. Ngunit ang aliw na iyon ay magiging simula ng kanyang pagbabago. Ang karne ay tila may buhay at nagdulot ito ng kakaibang gutom na hindi niya na maipaliwanag. Hindi lang ang matinding lasa ng karne ng hiwaga ang pumatay sa matinding kalungkutan ni Jaime Rivas, 19, kundi pati na rin ang huling natitirang normalidad niya. Ang karne na tila nagmula sa pinakamatandang sikreto ng ang tiyangge ng anito ay nagiwa ng isang bakas ng init sa kanyang lalamunan na hindi mapawi. Sa unang linggo, inakala ni Jaime na ito ay nagpapatibay sa kanya, na binibigyan siya ng lakas na matagal nang nawala simula nang mamatay ang kanyang ama. Ngunit pagkatapos ng 3 gabi ng sunod-sunod na pagbili, nagsimula ang unti-unting pagbabago. Ang pagkahumaling niya sa pagkaing iyon ay naging ganap na pagkaadik. Nagsimulang tumalas ang gilid ng kanyang ngipin. Hindi ito masakit, ngunit nagbigay ito ng kakaibang ginhawa kapag nagngangat-ngat ng anumang matigas. Ang dating payat na katawan ni Jaime, na may mapupulang labi, ay unti-unting lumabas ang buhok, makapal at itim, lalo na sa likod ng kanyang mga kamay at leeg na para bang isang balat ng hayop ang unti-unting lumilitaw. Ang kanyang mga kuko ay naging matitigas at kulay dilaw, tila pinatigas ng luma at madilim na lupa ng bayan ng Kalimbukang. Hindi na siya nasisiyahan sa normal na pagkain. Ang gutom na nararamdaman niya ay hindi gutom para sa kanin o isda. Ito ay isang pangangailangan para sa hilaw, malansang laman. Sa gabi, naging isang anino si Jaime. Palagi siyang umaalis, gumagapang sa likuran ng mga gusali ng bayan, naghahanap ng mga ligaw na hayop, daga, pusa, minsan ay asong gala na napadpad sa liblib na parte ng pamilihan. Ang mga ito ay kanyang sinasakmal, ang tunog ng pagnguya ay tanging ang kanyang nalalaman sa ilalim ng buwan. Ang karne ng hiwaga ay hindi lamang nagdulot ng kuro tulad ng naranasan ni Gardo. Ito ay nagdulot ng pisikal at hayop na pagbabago.
ang kanyang kapatid na si Ines ang unang nakapansin sa matinding pagbabago. Isang umaga, natagpuan niya ang kama ni Jaime na walang laman at ang kanyang damit ay punit-punit at may bakas ng matinding dumi at ang bahay ay mabaho ng kakaibang amoy na hindi niya matukoy. Pagdating ng gabi, nakita ni Ines ang mapupulang labi ni Jaime na may bahagyang bakas ng dugo, ang matatalas na tingin na hindi na ang dating kapatid at ang matinding paggiwas niya sa liwanag. Kahit alam ni Ines ang mga kwento ng katatakutan sa lumang pamilihan, ang katibayan ng maramihang libingan, at ang mga bali-balita tungkol sa paggamit ng itim na sining ni Avelina Dizon para sa negosyo, hindi niya inakala na ang kanyang kapatid ay magiging biktima ng pinakamasamang kadiliman. Dali-dali siyang humingi ng tulong kay Manong Lito, isang respetadong albularyo na kilala sa paggamot sa mga kaso ng barang at di pangkaraniwang sakit. Si Manong Lito, na matanda na at napagod na sa pakikipaglaban sa mga di pangkaraniwang sakit na dala ng tiyangge ng anito, ay tiningnan si Jaime. Nakita niya ang manifestasyon ng itim na enerhiya, ang pisikal na pagbabago. Kinain niya ang hindi dapat kainin ni Ines. Ginawa siyang ghoul ng lumang pamilihan, malungkot na sabi ni Manong Lito. Ang paggagamot ay hindi madali. Kailangan niyang paalisin ang kadiliman na kumakapit sa laman ni Jaime. Kinailangan ni Jaime na uminom ng isang mapait na inumin, isang timpla ng pinakuluang ugat at sili na halos nagpatalsik sa kanyang kaluluwa sa sakit. Sa loob ng 3 araw, si Jaime ay nagiyak, sumuka at nagdusa sa matinding init na tila sinasampal ang kanyang internal na sistema. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang proteksyon. Sa huling araw ng paggagamot, ibinigay ni Manong Lito ang anting-anting na buwaya, isang maliit na buong buwaya na pinatuyo at binalutan ng pulang sinulid. Isuot mo ito palagi, Jaime. Hindi mo na kailangan ng hiwaga, kailangan mo na ang proteksyon, utos ng albularyo. Dahan-dahan, bumalik si Jaime sa kanyang sarili. Ang sobrang buhok ay nalagas, ang kanyang ngipin ay humina at ang kuko ay bumalik sa normal. Ngunit ang karanasan ay nagiwan ng indelible mark sa kanyang kaluluwa. Ang bayan ng Kalimbukang ay patuloy na nabubuhay kasama ang mga kwento ng tagumpay ni Avelina na gumamit ng flying wind upang paalisin si Jocelyn ang patunay ng mass grave sa ilalim ng lupa at ang matinding katatakutan na dulot ng karne ng hiwaga. Bumalik si Jaime sa normal na buhay, ngunit nagdala siya ng isang babala na madalas niyang ibinabahagi sa mga bata at kabataan. Huwag na huwag kang bibili sa liblib na bahagi ng tiyangge ng anito. Huwag kang magpapatalo sa tukso ng kakaibang lasa dahil ang dilim doon ay hindi lamang naghihintay, kundi ito ay naghahanap ng kaluluwang lalamunin, isang patunay na ang masasamang espiritu at ang kadiliman ng tao ay magkasabay na umiiral at namumuno sa lumang pamilihan. Ang tiyangge ng anito ay isang lugar na nabuhay sa dugo, at sa dugo ito mananatiling buhay habang naghihintay ng susunod na biktima. Kung nagustuhan ninyo ang salaysay na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang like button. Taong 2005, ang balita tungkol kay Arturo Santiago, isang dayuhan na matagal nang naninirahan sa bayan ng Kalimbukang, ay kumalat ng mas mabilis pa sa apoy na sumusunog sa tuyong damo. Si Arturo ay biglang nagpakita ng mga sintomas ng kuro, matinding panginginig, pagkawala ng koordinasyon at seryosong pagbabago sa mood. Ang sakit na karaniwang nauugnay sa pagkain ng laman ng tao ay nagdulot ng malaking pagkabahala, lalo na dahil ito ay nauugnay sa mga matagal ng balibalita tungkol sa lumang pamilihan ang tiyangge ng anito. Si Maya, ang katulong ni Arturo, ang may hawak ng pinakakarumaldumal na bahagi ng kwento. Kahit paulit-ulit na itinanggi ni Arturo ang pagkain ng anumang bagay na hindi normal, nasaksihan ni Maya ang kanyang madalas at palihim na pagalis tuwing 10:00 ng gabi, diretso sa pinakakanto ng tiyangge ng anito kung saan walang tao ang nagtatangkang pumasok. Bumabalik si Arturo na may dalang maliliit na balutan at ang amoy ng hilaw, malansang karne ng hiwaga ay kumakalat sa kanilang kusina. May nagbebenta sa kanya doon, manang bulong ni Maya kay Aling Perla, ang kanyang kapitbahay. Isang gabi, nakita ko, balingkinitan, may mahahabang daliri na parang patpat. Nanghihina ang itsura, parang matagal nang hindi natutulog, pero ang tingin, tila nangaakit. Bago tuluyang mamatay si Arturo, ang kanyang mga huling araw ay nabalot ng deliryo. Patuloy siyang nag-uusap sa kawalan, umaalala sa lasa na nagpapatigil ng kalungkutan.
Ngunit ang huling nakita ni Maya ay hindi ang amo niya, kundi ang anino sa bintana na nakatayo, balingkinitan na tila naghihintay. Pagkamatay ni Arturo, ang takot ay hindi na haka-haka, ito ay naging katotohanan. Agad na bumagsak ang benta ng karne sa buong bayan ng Kalimbukang at ang mga lokal na magkakatay ay halos magutom. Kinailangan ng bayan ng sagot, hindi lamang haka-haka. Kaya naman, tinawag sina Jesse at Franco, dalawang manggagamot na kilala sa kanilang kakaibang paraan ng pagpapalayas ng masasamang espiritu. Ang kanilang target, ang multong magkakatay na di umano, inagtatago sa ilalim ng lumang stall ng mga baka sa Tiangge ng Anito. Gabi iyon, napuno ng usok at kakaibang amoy ng pinaghalong insenso at pinatuyong halaman ang lugar. Isang kakaibang ritual ang ginawa ni na Jesse at Franco na gumamit ng hindi pangkaraniwang dami ng holy oil na sinabayan ng mga Latin at Tagalog na orasyon. Kailangan nating pasuin ang ugat ng kasamaan, sigaw ni Jesse habang hinahagis ni Franco ang mga pinagsamang asin at sili sa mga sulok ng pamilihan. Ang tunog ng mga orasyon ay tila nagpapayanig sa lupa. Pagkatapos ng matinding pagpupunyagi, lumabas sina Jesse at Franco, pawisan at tila pagod na pagod. Ipinahayag nila sa mga nag-aabang na mamamayan na napatay na namin ang multo. Hindi na ito makakapinsala pa. Ngunit walang naiwang bangkay, abo o anumang ebidensya. Ang tanging patunay nila ay ang kanilang pangako. Sa kabila ng pangamba, patuloy ang buhay at ang digmaan sa negosyo sa Tiangge ng Anito. Sa panahong ito, nagpatuloy sa kanilang ambisyon si Avelina Dizon na kilala bilang Lina, isang babaeng matiyaga, ambisyosa at hindi nagdadalawang isip gumamit ng maitim na sining para sa kanyang pamilya. Si Lina, kasama ang kanyang asawa, ay matagal nang nagpaplano na palawakin ang kanilang negosyo. Ngunit ang kanilang matinding kalaban, si Jocelyn, na may koneksyon sa tiyuhin niyang mayor, ay gumawa ng lahat upang pahirapan sila, mula sa paninira hanggang sa paggamit ng impluwensya. Ibinahagi ni Elena, ang anak ni Lina, ang lihim ng kanilang pamilya. Hindi lang negosyo ang labanan sa aming tiyahin. Ito ay tungkol sa anting-anting at barang, sabi ni Elena. Hindi nagdalawang isip si Lina. Hindi niya hahayaang sirain ni Jocelyn ang taon ng kanilang paghihirap. Pumunta si Lina sa isang mangkukulam na nagturo sa kanya ng itim na sining. Hindi niya ginamit ang ordinaryong barang. Mas masahol pa rito ang kanyang plano. Gumamit siya ng flying wind, isang pambihirang itim na ritual na nakatuon sa pagwasak ng swerte at pagkalugi ng negosyo. Unti-unting nakita ng bayan ang pagbagsak ni Jocelyn. Ang kanyang mga tindahan ay biglang nasunog, ang mga suki ay nawala, at ang mga pautang ay hindi nabayaran. Kahit ang impluwensiya ng kanyang tiyuhin ay hindi nagawang pigilan ang rumaragasang kamalasan. Sa loob ng 6 na buwan, si Jocelyn ay lubos na nalugi, na nagresulta sa kanyang tahimik at bigla ang paglisan sa bayan ng Kalimbukang, dala ang kahihiyan ng pagkatalo. Makalipas ang ilang taon matapos ang insidente ni Arturo at ang di umano'y pagpatay sa multo, nagkaroon ng malaking proyektong paghuhukay para sa planong pagtatayo ng isang bagong gusaling pamilihan. Nang lumalim ang hukay, hindi semento o lumang pundasyon ang natagpuan nila, kundi lupa na may kakaibang kulay. At pagkatapos, natuklasan ang katotohanan na mas nakakatakot pa sa anumang multo. Ang maramihang libingan, isang mass grave na puno ng pinagputol-putol at hiniwang buto ng tao. Ang mga labi ng mga biktima ng katayan ng tao na pinaniniwala ang naganap sa loob ng mga dekada sa lumang pamilihan. Ang mga buto ay maingat na hiwa, malinis at walang laman. Ito ay isang patunay na ang multong magkakatay ay hindi lang espiritu, kundi isang masakit na katotohanan na matagal nang inilibing sa ilalim ng kanilang pangaraw-araw na pamumuhay. Ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay ng bagong takot. Hindi ang multo ang kailangan nilang katakutan, kundi ang mga nabubuhay na may kakayahang gawin ang ganoong karumaldumal na bagay. Sa huli, si Jaime Rivas na nagtangkang kalimutan ang kanyang kalungkutan sa tulong ng karne ng hiwaga ay nagbago bilang isang ghoul. Sa tulong ni Inez at ni Manong Lito, gumaling si Jaime sa pamamagitan ng pag-inom ng pinakuluang ugat at ang anting-anting na buwaya na nagpabalik sa kanyang normal na anyo. Ang bayan ng Kalimbukang ay patuloy na nabubuhay kasama ang mga kwento ng tagumpay ni Lina,
ang patunay ng maramihang libingan at ang matinding katatakutan na dulot ng karne na iyon. Bumalik si Jaime sa normal na buhay, ngunit nagdala siya ng isang babala na madalas niyang ibinabahagi sa mga bata at kabataan. Huwag na huwag kang bibili sa liblib na bahagi ng ang tiangge ng anito. Huwag kang magpapatalo sa tukso ng kakaibang lasa dahil ang dilim doon ay hindi lamang naghihintay, kundi ito ay naghahanap ng kaluluwang lalamunin, isang patunay na ang masasamang espiritu at ang kadiliman ng tao ay magkasabay na umiiral at namumuno sa lumang pamilihan. Ang tiangge ng anito ay isang lugar na nabuhay sa dugo, at sa dugo ito mananatiling buhay habang naghihintay ng susunod na biktima. Kung nagustuhan ninyo ang salaysay na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang like button.